Nakita na rin nila sa wakas si Tengen-sama. Tinanong ni Yuki kung ba't sinarado ni Tengen ang Tombs of the Star. Nag-iingat lang daw si Tengen mula kay Kenjaku na ngayon ay si Noritoshi Kamo. Nagtaka si Itadori sa itsura ni Tengen. Giit nitong 500 years old kasi siya at isang immortal pero tumatanda pa rin dahil nabigo siyang makipagsanib sa Star Plasma Vessel 12 years ago. Tinanong ni Yuta ang pakay ni Kenjaku at kung paano buksan ang Prison Realm. Pero bago daw sagutin ni Tengen ay nais niyang aipangako nilang babantayan siya ng dalawa kina Choso, Yuta at Yuki na kanilang ipinagtaka. Pinaliwanag ni Tengen na ang layunin ni Kenjaku ay ang mag-evolve ang lahat ng tao sa Japan sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanya ng mga ito. Nagtaka si Yuji dahil sa Star Plasma Vessel lang pwedeng makipagsanib si Tengen. Sagot ng Immortal na dahil nabigo siyang makipagsanib noon sa Star Plasma Vessel ay napilitan siyang mag-evolve kaya maaari na siyang makipagsanib sa kahit na sino. Nagtaka din si Choso kung paano sasanib kay Tengen ang maraming tao dahil isa lang siya. Sagot nitong dahil sa kanyang pag-evolve ay nakakalat na sa buong mundo ang kanyang kaluluwa at kung sino ang makipagsanib sa kanya ay magiging higit pa sa sorcerer. Pero pag nangyari ito ay maaaring magunaw ang mundo dahil magiging magkakakonekta ang mga tao kaya mabilis nakakalat ang kasamaan. Giit ni Maki na di naman ito mangyayari basta di pumayag si Tengen na makipagsanib. Sagot ni Tengen na maaari na rin siyang makontrol ng Cursed Spirit Manipulation na siguradong gagawin ni Kenjaku. At ito ang dahilan kung ba't isinarado niya ang Tomb of the Star upang di siya ma-absorb ni Kenjaku. Dagdag pa ni Tengen na magkakakonekte silang tatlo ng Six Eyes User at Star Plasma Vessel. 2 beses din daw na pinigilan si Kenjaku noon ng Six Eyes User. Kaya sa sumunod na generation ay pinatay agad ni Kenjaku ang Six Eyes User at Star Plasma Vessel habang isa pa lamang sanggol. Subalit sa araw ng pakikipagsanib ni Tengen ay dumating pa rin ang Star Plasma Vessel at Six Eyes User kaya naisip ni Kenjaku na gumamit ng Prison Realm. At 12 years ago ay di inaasahang dahil sa Heavenly Pact ni Toji Fushiguro ay nagawa nitong paghiwalayin ang koneksyon ng tatlo na sinamantala ni Kenjaku upang mapasa kamay ang Prison Realm. Nagtanong si Megumi tungkol sa Calling Game. Pinaliwanag ni Tengen na ito ay isa lamang preparasyon upang maging tagumpay ang plano ni Kenjaku sa pag-evolve ng mga tao sa pamamagitan ng pakikipagsanib ng mga ito kay Tengen. Pero hindi si Kenjaku ang Game Master nito upang di tumigil ang laro kahit patayin siya. At ang paraan lang para matigil ang laro ay ang pagkamatay ng lahat ng players nito. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Tengen ang loophole na kapag may nakakuha ng 100 points ay maaari itong gumawa ng rules na wakasan ang game. Dapat din nilang mailigtas si Gojo dahil kailangan nila ang lakas nito. Nagpas siyang magbantay sila Choso at Yuki sa kanya-kanyang dahilan. Saka pinakita ni Tengen ang susi ng backdoor ng Prison Realm para mailigtas si Gojo. Subalit si Kenjaku lang din ang makakapagbukas nito na may hawak ng front door. Para mapuwersa itong buksan ay kailangan nila ng Inverted Spear of Heaven o kaya naman Black Rope pero pareho itong itinago o winasak ni Gojo noon. At isa pang paraan ay ang hanapin nila ang isang player na si Angel na nagmula pa sa 1,000 taon na may kakayahang buksan ang backdoor ng Prison Realm dahil may ability itong mangwasak ng ibang curse technique. Naisip din nilang ang koneksyon ng bawat colony sa Japan na sumisimbolo sa pagtawid sa kabilang buhay ay kasama sa ritual. Pero hindi kasali ang Hokkaido dahil sa Jujutsu Barrier. Ngunit naisumpa na rin daw lahat ng tao sa Japan bilang preparasyon. Sa first rule ay may 19 days ang mga napiling player para magtungo sa nais na colony. Kaya naisip ni Megumi na may 10 araw na lang si Sumiki dahil mawawalan daw ng curse technique ang di susunod sa rules at maaaring mamatay. Naisip ni Maki na ligtas siya sa first rule dahil wala siyang curse technique. Napaisip si Yuji sa mga normal na tao na kasali sa colony. Sagot ni Tengen na pinapayagang umalis ang mga ito kung ayaw nilang sumali. Nalaman din nilang may 5 points sa kada sorcerer na matatalo at 1 point naman sa hindi sorcerer. At ang bawat player ay bibigyan ng Shikigami na tinatawag na Kogane at ang Game Master ay mismong ang Calling Game. At ang rule number 8 ay sinasabing matatanggalan ng teknik ang sino mang di magbago ang score sa loob ng 19 days. Pagkatapos magplano ay sinabi ni Tengen na sila Choso at Yuki ang magbabantay sa kanya at si Maki ay kukunin ang curse tool sa Zenin House. Dagdag pa ni Maki na hahanapin niya rin si Panda. Si Yuta naman ay sasali daw kaagad sa Calling Game pero sa malayong colony siya sasali upang di makalaban si Sumiki.
Ngunit kung nakontrol ni Sukuna si Yuji ay walang papatay kay Sukuna kung malayo si Yuta subalit di alintana ni Megumi ang panganib. Tapos ipinag-utos ni Maki na pilitin nilang maging kakampi si Kinji na isang suspended third year. At bago sila umalis ay nagpasalamat si Yuji sa mga tulong ni Choso. Samantala nabigo sa pagiging comedian si Fumihiko Takaba kaya sinabon ng boss. Tapos ginatungan pa siya ng kasamang si Ken kaya mas lalo siyang nag-init at isa pala siya sa calling game player. Nagbalik si Maki sa Zenin House at nakita ang asshole na si Naoya na minamaliit siya. Bago ito mangyari ay binigyan siya ng pahintulot ni Megumi na pumasok sa Forbidden Vault ng Zenin Clan. Kaya di niya pinansin ang babala ng ina na sumigaw ng parang baliw sa galit. Binuksan niya ang malaking gate at pumasok. Subalit sa loob ay nakita ang kambal na si Mai na pinaslang ng ama kaya kinalaban ito ni Maki at naputol niya ang espada nito pero nahiwa pa rin siya dahil dinugtungan pala ito ng ama gamit ang cursed energy. Hinila sila nito na parang mga hayop dahil kinamumuhian sila nito dahil hindi siya naging clan head dahil sa dalawang depektibong anak na itinapon sa pinagtataguan ng mga grade 2 spirits para kainin sila. Gumapang si Mai patungo kay Maki at sa pinakahuli niyang lakas ay ginamit ang curse technique sa kambal kaya napunta sila sa isang mapayapang lugar. Kung saan naglakad si Mai patungo sa tubig upang ialay ang sarili upang mabuhay at mas lumakas si Maki. At ang kapalit ay nais ni Mai na patayin niya ang lahat ng umalipusta sa kanila. Samantala tinitignan na sila ng maraming cursed spirit. Ngunit naramdaman ng ama na naubos ang mga cursed spirit kaya naghanda at umatake kay Maki subalit napatay na siya nito. Nagising ang buong Zenin clan dahil sa bell dahil pinatay daw ni Maki si Ogi. Pinaligiran ng napakaraming unit si Maki ngunit matapang pa siyang nagtungo sa gitna. At nang sumugod ang mga ito ay pinagpapatay sila ni Maki at isa-isang tinabas ang mga katawan na parang mga damo. Mayabang pang lumapit si Tanda pero niregla lang agad kay Maki saka pinatay ang dalawang ipal. Pinugot ang dalawang pangit at hiniwa pa sa lengthwise ang isa at ginawang fishball ang ulo ng isa, saka umikot-ikot ang curse tool na tinapos ang mahihinang nilalang. Nagpatuloy siya sa pag-chop-chop na parang magluluto ng tinola saka umilag at pinutol ang paa saka nag-one punch man. Sumugod pa siya sa maraming tanga at nagtungo sa gitna kung saan pinaghihiwa niya ang mga ito ng napakabilis, kaya naging dagat ng dugo ang buong dojo. Di inaasahan ni Nobuaki ang nakita. Ngunit nagpalabas si Chojuro ng napakalaking kamay. At pinisat nitong parang lamok si Maki. Dumating pala ang Hei na pinakamalalakas sa Zenin clan. Saka sinalag ni Nobuaki si Maki at nagsimula ang umaatikabong labanan. Kung saan nakuha ni Maki ang Adam's Apple nito dahil mahilig siya sa prutas saka dumiretso kay Chojuro na nakuha din ang Adam's Apple, tapos tinitigan siya ni Ranta upang mapigil ang gumalaw pero pinipilit ni Maki, kaya aatake si Jinichi pero naglabas ng maraming kamao si Maki, at dinurog ang kinaroroonan nila kasama si Jinichi. Inakala ng nagdudugong Ranta na nanalo sila subalit dumating si Maki at tinapon ang ulo ni Jinichi. Saka dumating ang mayabang na Naoya at nagsimula ang mabilis na labanan kaya binibilang ni Maki ang kilos nito ngunit sa sobrang bilis ay wasak-wasak ang lugar saka binalibag siya at di tinigilan. Subalit napigilan ni Maki ang kanyang pagtalsik. Kaya sumugod ng ubod ng bilis si Naoya, subalit natansya na pala ni Maki ang kanyang bilis kaya halos tumigil ang oras. At tuluyang nabasag ang pagmumukha ng Tokmol. Saka nagbalik siya sa Zenin House na ikinatakot ng ina ngunit hiniwan niya pa rin ito. At sinubukan pang makaligtas ni Naoya subalit pinatay siya ng ina ni Maki. Dinala ni Maki ang kambal at nag-alala si Momo kay Mai. Dahil sa insidente ay naubos ang Zenin clan kaya tinanggal na sila ng Gojo at Kamo sa Big 3 clans.